Handa na po ba tayo lahat? Amen. Bago po tayo magsimula, patuloy po tayong ginagabay sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal, Tunay Diyos na makabuti sa bawat sa amin, sa pangalan po ng iyong ng Jesus. Patuloy po na tinipon ng bawat isa sa oras ito, seconds sa mga patuloy po. Kami ay patuloy na lumalapit. Ano pong kaya Lord, na nakikita mo sa amin, Lord, sa isip, salita, sa lulahayag, at hindi ka sa namin. Ito po mga kapatid, lahat ng ito, humingi po kami ng kapatawaran. Ang isip, papadalin mo kami, at patuloy o Diyos, na nang nais ko na may parating sa umaga, sa tulong po ng Santo Espiritu, ay marinig po namin, Lord, makain namin, maging paglagong spiritual po ng bawat isa, Lord. At tinatas ko sa iyo, Lord, ang mensahe, Lord, na rinig namin sa umagang ito, Lord. Ikaw, Lord, ang magsalita. Ikaw ang makita. Ikaw ang maparangalan. Sapagkat ikaw ang Diyos na ang tinataas sa lugar ng kawalan mo, Lord. Gawin po kasasakan ako, Lord. At bigyan ko ng patuloy na courage, Lord God. Masabi ko ang totoo, Lord. At ikaw, Diyos, ang patuloy na tinataas ko sa umagang ito, Lord. Ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking karunungan. Sa tulong po ng Santo Espiritu, ang tempo ang tagumpay sa ating pangalan po ng Jesus. Amen. Amen. Amen po. Ang ating pong pag-uusapan po ngayon ay sa Gawa, chapter 4, verse 13 to 20. Okay? Living boldly as witnesses for Christ. Sabi po sa Gawa, chapter 4, verse 13, sabi po sa Tagalog, nang makita nila ang katapangan nila Pedro at Juan, at nang malamang sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwan lamang, ay namangha sila at kanilang nakilala na sila'y mga kasama ni Jesus. Verse 14, at yamang nakikita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila ay wala silang masabing pagtutol. Verse 15, kaya't kanilang inutusan sila na umalis sa kapulungan, samantalang pinag-uusapan pa nila ang pangyayari. Kanilang sinabi, anong gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat hayag sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem ang isang kapansin-pansing tanda na ginawa sa pamagitan nila at hindi natin ito may kinakailan. Verse 17, ngunit upang huwag na itong lalo pang kumalat sa bayan, atin silang bigyan ng babala na huwag na silang magsalita pa sa kanino man sa pangalang ito. Verse 18, kaya't sila'y pinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan ay huwag na silang magsalita, di magturo sa pangalan ni Jesus. Verse 19, ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos, na makinig muna sa inyo at sa lips sa Diyos, kayo ang humatol. Verse 20, sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Sabihin po ang Diyos. So, ang tema po natin, pamumuhay bilang matapang na saksi. Matapang na pagpapayag kay Kristo sa mundong tumatanggi sa Ebanghelyo. Amen? So, bago po lahat, sabi ko sa Gawa chapter 2, matapos sa muling pagkabuhay at pagkaakyat ni Jesus sa langit, ang kanyang mga alagad po na nagtipon sa Pentecostes, sa isang mataas na lugar, sila po ay napuspos ng Banal na Espiritu. At sila po ay nagsimulang buong tapang na mangaral tungkol sa Jerusalem. Sina Pedro at Juan ay nakapagpagaling ng isang lugpo sa templo. Mapapasa po namin yan sa sumunod na chapter, Gawa chapter 3, 1 to 10. Kaya sila ay nakakuha ng malaking atensyon. Bakit po? Dahil yung lumpo na kanilang pinagaling ay lumpo mula pa pagkabata, pagkasila. So 40 years ang nakalipas, kaya nagulat sila. Nagbigay ito ng malaking atensyon sa kapulungan. Dahil nakita nila to dahil sa
araw-araw na ginawa ng Diyos, ito ay lagi nagpupunta sa beautiful na tawagin para mamalimos. Pero walang maibigay sina Pedro at Juan na pera, kundi, ano po, ang pangalan ni Jesus tama. Amen? Dahil dito, nabahala. Sino pa yung mga nabahala? Yung mga pinuno po ng reliyon, mga Sadducee, Sanhedrin. Dahil po, itong mga Sanhedrin ito, yung mga pinuno, parang ito yung Supreme Court. Amen po? So, lalo na po ang Sanhedrin, ang mataas na konseyo ng mga mundo na binubuo ng mga pinunong sacerdote, matatanda at mga tagapagturo sa kautusan. So sa Juan chapter 4 po, ipinakulong sina Pedro at Juan dahil sa pangangaral nila tungkol sa pangalan po at yung sa pagkabuhay ng Panginoong Hesus. So sila po ay pinatawag, sila po ay nilitis sa harap ng makapangyarihang pinuno tulad nila Anas at ni Caiphas at iba pong bumatol sa panahon na yon. So inaasahan ko lang sa Sanhedrin na sila ay matatakot mananahimik. So inaasahan nila kasi yung kilala nila na ito'y kasama ni Jesus. So sila ay inaasahan na mananahimik. Pero hindi nila alam na merong ginawa ang Diyos. Po. Akala nila katapusan na, subalit yung pala ang kasimula. So kaya po nagulat sila dahil nakita nila yung boldness nila Pedro at Juan. Yung katapangan, hindi sa anumang kanilang mga nakamit. Nakita nila to karaniwang tao lamang, walang pinag-aralan. So paano sila nakakapagturo? Ilan po ang naligtas nung sila ay nangaral? 5,000. Tingnan niyo po yun. Ang laki yung atensyon na nakuha nila. 5,000 ang naligtas that time. Nang ipinangaral nila ang pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoong Hesus. And na-witness nila. Sila yung witness, saksi sa ginawa ng Panginoon. So ipinahayag ni Pedro at Juan na si Jesus lamang ang daan sa kaligtasan. Acts 4:12. Sabi po ng ating Brother Robert kanina po. So napansin ng Sanhedrin na sila ay mga taong walang pinag-aralan at karaniwang tao lamang, kaya't namangha sila sa kanilang katapangan. So yung mga pinunuli po ay namangha dahil makita nga nila yung kanilang kalalagayan na sila yung mga karaniwang tao lamang. Sila ay mangingisda, pero sila ay nangangaral ng may katapangan. Kaya po, ang mga Sanhedrin, hindi nila namin tatanggi yung milagro na ginawa nila Pedro at Juan sa pamagitan po ng kanilang pinangaral ng ating Panginoong Hesus. Dahil gumaling ang isang lumpo. Kaya po pinagbantaan nila ito na huwag na mangaral. Huwag na silang mag-usap o ipangaral pa man ang pangalan ng Panginoong Hesus. Pero ang ginawa ni Pedro at Juan, sila po ay tumanggi. Sinabing hindi sila maaaring magsalita tungkol sa kanilang nakita at narinig. Hindi na lang pwedeng halimbawa na lang isang tabi yung kanilang naranasan, yung kanilang nakita at narinig. Ito po yung kauna-unahang pagsubok sa maagang iglesia at isang patunay na kapangyarihan ng banal na Espiritu sa mga ordinaryong tao. Amen po. So, gusto niyo po ba ng culture na? Sanabi ko naman po, di ba po? Sanhedrin po yung pinakamataas na konseho ng mga Hudyo, may kapangyarihang religyoso at pampolitika. So, sa kulturang Hudyo po, mahalaga ang formal na edukasyon sa ilalim ng isang rabay o guro, kaya't kahanga-hanga para sa kanila na ang mga walang pinag-aralan ay nakapangaral ng buong tapang. So ang pangangaral tungkol sa isang ipinako at muling nabuhay ng Misaya
ay tinuturing na panganib at banta sa umiiral na sistema ng relihiyon. Dahil ang Panginoong Hesus po ay hindi siya naparito upang magtatag ng relihiyon. Amen po. Kaya sa mga pinuno sa Sanhedrin, ito ay malaking banta sa kanila. Sa mga namumuno sa lugar na yon. Dahil itong mga tao ito nangangaral, walang pinag-aralan, mga mangingisda. Subalit, nakita nila yung katapangan. At sa isang salita lamang ay gumaling ang isang lumpo simula pa pagkabata. Amen po. Background pa lang po yan. Tayo po ay tatapon na po sa ating panimula ng ating tema po. So nakita naman po natin na merong kakaibang kapangyarihan ang tapang o courage o boldness na hindi po ito galing sa isang kumpiyansa sa sariling gawa natin. Ito po ay nagmumula, saan po? Sa paninindigan. Lahat tayo nakakita ng mga taong, alin po, yung taong matatapang. Amen? Matatapang na labas. Ayun, uso na ngayon. Amen po. Ayun yung matatapang. Pero sila po ay kakaiba yung tapang nila. Yan po ay worldly na tapang at kakaibang tapang. Meron naman pong tapang na nagsasalita para sa tama at meron nagpapayag sa katotohanan na merong pag-ibig o hindi natatakot magsalita kahit mas madali sana manahimik. Amen? At meron namang matapang, makikita mo matapang sa mukha, meron tahimik. Pero paano po kung ang Diyos na tumatawag sa atin ay maging matapang? Hindi para sa ating pangalan. Para kanino po, maging matapang para po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Handa na po ba kayo? Ngayon po, tignan natin yung isang tagpon sa early church. Yun nga po yung nabanggit natin kanina. Na ang dalawang tao ito, si Pedro at Juan, ay humarap sa pinakamakapangyarihang reliyosong leader ng kanilang panahon at umangging manahimik. Hindi sila matalino sa mata ng mundo, pero sila ay naging matapang dahil po sila ay nakasama ang Panginoong Hesus. So sabi po sa Acts 4:13-20, ito po yung ating binasa kanina. Kaya po sabi po sa unang-una pong ating points na ating makukuha sa ating binasa. Number 1 po, boldness comes from being with Jesus. Ang tapang ay nagmumula sa pakikipag-ugnayan kay Jesus. Amen? Sabihin niyo nga po sa inyong katabi, ang tapang ay nagmumula sa pakikipag-ugnayan kay Jesus. So sabi po sa talata 13, nang makita nila ang katapangan ni Pedro at Juan at malaman ng sila yung mga tao walang pinag-aralan at karaniwang tao, sila'y namangha, nakilala nila na sila'y nakasama ni Jesus. Amen. Nakita agad nila na hindi karaniwang tao lamang at nakasama ito ni Jesus. So sila Pedro at Juan ay mga mangingisda, walang diploma, walang titulo, wala sa kanila ang dahilan para hangaan sila ng Sanhedrin. At gayon pa man sila'y matapang. Ito po, bakit po? Dahil sila'y nakasama ni Jesus. Hindi sila nagsasalita mula sa talino. Nagsasalita sila mula sa ugnayan nila sa Panginoong Hesus. Nakita nila ang muling na buhay ni Jesus at naranasan ang kanyang kapangyarihan at tumanggap ng banal na Espiritu. So ano magiging application nito? Application na po agad. Amen po, ang pinagmumulan
Ang tunay na tapang ay hindi kung gaano karami ang alam mo, kundi kung gaano mo siya ang kilala. Amen po? Sabi po sa English, the greatest source of your boldness won't come from how much you know, but how well you know. Kaya po ang tanong po, do you know Jesus? Amen. How is your relationship with Jesus? Amen. Lagi ba kayo may ugnayan ng Panginoon Jesus? Araw-araw ba kayong may ugnayan ng Panginoon Jesus? So kung gusto mo bang lumakas ang iyong loob, question ko, gusto niyo po bang lumakas ang iyong loob, yung pamamahiyanin dyan? Ano po ang kailangan gawin? Magsanay na kasama ang Panginoong Jesus. Araw-araw, hayaan mong baguhin ka ng kanyang salita ang iyong tato. Amen po? So number 2 points. Mabilis lang po ito. Bold witnesses speak the truth even under pressure. Sabi po sa Acts chapter 4, verse 14-13. Ngunit nakita nila, kasama nila Pedro at Juan, ang lalaking pinagaling, kaya't wala silang masabi. Ito po yung mga pinunong nakita nila, nakasama nila yung pinagaling, na nakatayo sa kanilang harapan. Eh wala silang masabi. Kamangha sila kasi nandiyan yung witness eh. Kasi sila ay, yung lumpo ay nakatayo sa kanilang harapan. Lumukso, lumalod. Amen po. Isang hamala ang nangyari, isang lumpo ang nakakalakad, hindi matutulan ng ebidensya. Bakit po? Bakit ayaw nilang malaman yun? Hindi sila interesado. Ayaw nila kay Jesus. Pinagkuhan nga nila, di ba po? Paano pa yung pinapangalan nila Pedro at Juan? Kaya hindi nananahimik sila Pedro at Juan, patuloy nilang pinangalan ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sabi po sa verse 17, ngunit upang hindi lumaganap ang bagay nito, pagbawalan natin silang magsalita sa sinumang tao sa pangalan nito. Kaya po, sa panahon po natin ngayon, hindi na ito bago. Amen po? Kapag tayo ay nangaral sa iba, maraming excuse. Kilala ko na yan. Pero, makikita mo naman kung nakilala talaga nila. Amen po? Hindi nagbago ang mundo. May pressure pa rin ngayon para patahimikin ang ebanghelyo. Sa kultura, sa takot na makasakit o sa takot na kapalit. Amen po? Dahil ang pagpapayag kay Kristo ay may pressure pa din. Lalo na kapag bago ka sa lugar, hindi mo alam yung kultura, hindi mo alam. So, magkakaroon ka pa rin ng para kang na-express na napipigilan ka magsalita. Minsan sa isang grupo, amen, na nananahimik ka na lang. Kinakabahan ka. Malakas yung pagpapog ng daga. Para kang dinadaga. Amen? So, ano ang makukuha nating aplikasyon dito? Ano po sabi sa ating pangalawang points? Ang matapang na saksi ay nagsasabi ng katotohanan sa gitna ng panganib. So, maaaring hindi ka ikukulong dahil sa iyong pananampalataya, pero mararamdaman mo ang pressure na parang napatahimik ka. Ang matapang na saksi ay nagsasalita ng katotohanan, hindi mayabang, hindi nananakit, kundi totoo. Ang katotohanan ay hindi likas na nakakakumpronta, pero ang pag-ibig ay hindi pumapayag na manahing ang takot. Amen po? Kaya po, sino po ang witnesses?
Sino po ang witness ngayong araw po? Amen. Ayaw. So, pangatlong points po. Obedience to God comes before fear of man. Sabi ko sa verse 19 to 20, ang pagsunod sa Diyos ay mas mahalaga kaysa sa takot sa tao. Sabi po sa 19 to 20, alin ba ang matuwid sa paningin ng Diyos? Ang sumunod sa Kanya, ang sumunod sa inyo o sa Kanya? Kayo na ang pumatol. Ngunit kami, hindi maaaring hindi magsalita tungkol sa aming nakita at narinig. Ito na ang puntong nagbago ang lahat. Parang sinasabi na Pedro at Juan, pwede nyo kami pagbantaan. Sinasabi nila Pedro at Juan na, pwede nyo kami pagbantaan, pwede nyo kami parusahan, pero masyado na namin nakita. Alin po yun? Naranasan nila yung kapangyarihan na dala ng Panginoon Jesus. Nakita nila ang ginawa ng Panginoon Jesus. Sila mismo, kaya hindi sila maaaring manahimik. Kung di kailangan nila salitain yun. Dahil iyon ang kanilang misyon sa gabay ng Santo Espiritu. Pinila nila ang kanilang pagsunod kaysa sa kaligtasan. Dahil that time na sila ay nasa kapulungan na yun, sila ay hinahanapan nila ng butas para sila ay maparusahan. Amen po. Pero wala silang makitang butas. Dahil sila ay may katapangan sa tulong ng Santo Espiritu na ipahayag ang pangalan ng Panginoong Hesus. At pinili nila ang kanilang misyon kaysa kagimpabaan. Amen po. Then, noong that time na yun, pwede naman silang tumanggi. At piliin nila lang sila ay maparusahan, mananahimik na sila, pero hindi nila yung ginawa. Sila ay nagpatuloy magsalita, mag-aral ng Ebanghelyo. So, ano po ang aplikasyon nito sa buhay po natin? Kapag dumating ang sandali, hindi man po sa korte o sa mga classroom, sa mga kabataan na nag-aaral sa trabaho, o sa simpleng usapan, pipiliin mo bang magsalita o manahimik? Manahimik po ba tayo? Amen. Kailangan yung tapang, alam mong para kang nilira ka na. Dahil hindi naman tayo binigyan ng spirit of fear. Sabi nga po sa 2 Timothy 1:7, but give us the spirit of power, love, and a sound. Sabi po ni Pastor Timothy. Yan po. Na maging huwaran sa mga matanda at maging sa kabataan. Ano sinabi ni Pablo sa kanya? Na siya ay patuloy na mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos. Bakit po? Dahil yun yung makakatulong para sa kanila. Dahil ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng buhay, kagalingan, at ano pa po, ito yung nagbibigay direksyon sa ligundaan na tinatahak ng maling tao. Amen po. Hindi pa po ang bilis lang. 3 points lang po yan. So, pwede natin gawin pa na lang ito kung ikaw ay napanghihinaan ng loob o ikaw ay kinakabahan kapag ikaw ay nasa sitwasyon na ikaw ay nasa isang kapulungan, na ikaw lang mag-isa, wala kang kakilala, para nagkaroon kayo ng bitbit at bigla kang bibigyan ng opportunity na makapagsalita kung anong nasa loob mo about sa Panginoong Jesus. Ano ang iyong gagawin? Amen? Ikaw ba ay magsasalita o mananahimik lamang? So we can pray to God na humingi tayo ng tulong. Na tayo ay sumunod
kaysa matakot. Amen? Dahil ang pagsunod, ay alin po? Ang pagsunod sa salita ng Diyos o sa misyon ng Diyos sa buhay natin ay may kapalit po na reward. Pero hindi po sa laki ang reward na yun. Ang Diyos po nakakaalam nito. Amen po? Kaya po makikita natin ang reward ng Brother Robert. Dahil nakita naman po natin na siya ay naging witness sa kanyang ginawa ng buhay, sa ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay, na-share niya yung pagbabago na yun sa kapatid na Ernest. At na ngayon po ay si Brother Ernest ay nag-aaral na sa Laguna. Amen? Sino po ang pinapangaral niya? Hindi si Brother Robert, ang Panginoong Jesus. Amen po? Amen. Bigyan naman po natin ng best pagkaw po ng Panginoon. So, balikan po natin, ang una-una po, ang points natin makukuha sa ating binasa. Ang tapang po ay nagmumula sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus. Importante po na tayo ay merong ugnayan at kilala natin kung sino yung Jesus na ating sinasampalatayanan. Kasi merong Jesus na tuwing mahal na araw ay napapako. At merong ibang gumagaya na nagpapapako. Amen po, ibang Jesus po yun. Amen po. So, ang tapang po, yung boldness ay nagmumula po sa ugnayan. Kaya importante po na tayo ay merong ugnayan, yung relasyon natin sa Panginoong Jesus. Amen? Kumbaga parang sa asawa natin yan. Subukan mo wag mong kausapin ng iyong asawa ng isang linggo. Alright? Di ba po? Kaya nakita na natin yung pantay ng pastor direct. Pag pumunta si Julia. Nakikita niyo yung relasyon. Ganun din po sa atin sa Panginoon Jesus. Kapag hindi natin nakakausap ng Panginoon Jesus, ibig sabihin, merong wrong sa atin. Bakit po? Baka wala pa kayo sa karya ng Diyos. Kasi kapag ikaw ay nasa karya ng Diyos, alam mo, binago ka na mo. Hindi mo na gagawin ang dapat ko pang ginagawa dati. Dahil binago ka na ng Diyos. At kaya mo nang ipahayag ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Nasa karyan ka din. Gusto mo bang bumalik sa karyan ng kadiliman? Gusto niyo po ba yun? Kailangan pa ba lagi tayo i-preach yung ganyan? Di ba po hindi? As we stand, as we speak the Lord Jesus Christ, you are in the kingdom of God. Ano lang kailangan mong gawin? Pagtibayin mo yung relasyon mo, hanapin mo kung ano pa yung magpapalago sa iyong relasyon. Paano pa mapagpapatibay? Katulad sa isang relasyon ng mag-asawa, paano mapagtitibay yung kayong relasyon? Eh marami ngayon, pag nabasa mo sa social media, mga sikat, ikinasal, kinabukasan, hiwalay. Makikita naman natin, iba, bago, maya, bago na naman ulit. Makikita niyo po yun, isang mundo natin ngayon, yung relasyon parang laruan na lang. Pero yung relasyon natin sa Panginoong Jesus, panghabang buhay. Amen? So huwag nating hayaan yung relasyon na yun ay maputol ulit sa maling desisyon lamang na ating pwedeng magawa. Amen? Nandiyan na tayo sa karya ng Diyos. Huwag na nating hayaan pa na tayo ay mawala sa piling ng Diyos. Amen? Kaya napaka-importante po yung relasyon natin, yung ugnayan natin sa Panginoong Jesus ay huwag mawala. Akala natin, nag-share tayo, pero yung impact natin ay iba na pala. Baka wala ka na pala sa kamay ng Diyos. Baka yung pride na ang nag-ahari. Ayun ang pakaiwasan natin. Amen po. Dahil yung pride,
yan ang magpapabagsak sa iyo. Kahit ano pa ang iyong pinag-aralan, kahit ano pa ang iyong nakamit sa buhay, kahit anong ginawa mo, pero kapag ang pride ang pumasok sa iyo, masakit ang pagbagsak. Amen. Lalo na ang nagbagsak sa iyo, ang Panginoon Jesus. So number 2 points, ang matapang na saksi ay nagsasabi ng katotohanan kahit sa gitna ng panganib. Amen po. Huwag nating hayaan na tayo makulong. Pag sinabing makulong, yung manahimik lang tayo, na hindi natin may voice out yung sinasabi ng Panginoon. Bisa kasi, sinasabi, pinakausap na ng Panginoon. Pero alin po, dahil yung isipan natin ay nahahaluan o natutuliro na sa anumang problema na iisip. Kaya yung sinasabi ng Panginoon ay tinuturo ay hindi na marinig. Yung tama na pagdidesisyon, hindi sa tama, ano nangyari? Naging mali yung pagdidesisyon. Dahil na din po, minsan yung magiging pananahimik pala, eh, hindi rin pala maganda. Amen? Pero pag sobra ka naman sa pananalita, ay hindi rin maganda. So, at saan tayo doon? Doon tayo sa katotohanan. Pagsalita tayo na may katapangan, offensively, pero katotohanan yung sinasabi mo. Pero kasi nagsasalita offensively para manakit lamang ng tao. Pero kapag tayo ay inutusan ng Panginoon na magsalita, speak boldly, masaktan, dahil salita ng Diyos. Di ba po? Hindi lang ikaw nasasaktan, kundi ako din. Lalo tigil ang Diyos, nakikita niya, nasasaktan siya sa iyong ginagawa. Amen po. So, pangatlong points po, ang pagsunod sa Diyos ay mas mahalaga kaysa sa takot sa tao. So, obedience, ay ito po ang sundin natin, ang pagsunod. Huwag nating hayaan yung takot sa tao, dahil tayo po ay binigyan ng Diyos ng Espiritu, hindi po ng takot, kundi power, love, and a sound mind. So, kung makikita po natin, hindi palagi matapang si Pedro. Naniwala po ba kayo doon na hindi laging matapang si Pedro? Ilang linggo bago po iyon, itinanggi niya si Jesus. Natakot siya, nagtago siya. Amen po. Pinagkanulo niya ang Panginoong Jesus. Pero dumating ang muling pagkabuhay, dumating ang pagpapatawad, dumating ang banal na Espiritu. Ang ating Panginoong Jesus, ang tunay na matapang na saksi. Tumayo siya sa harap ni Pilato, tinanggap niya ang krus, nagsalita siya ng katotohanan na may pag-ibig. Amen po. At dahil siya ay naging tapat hanggang kamatayan, tayo may kapangyarihan maging tapat sa buhay. Hindi niya tayo liman, ibinigay niya ang banal na Espiritu. Ang parehong Espiritong sumakop kay Pedro at Juan ay nasa atin din ngayon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. So ito po yung conclusion natin. Dahil tayo nakasama ni Jesus, because we have been with Jesus, we are called and empowered to live as bold witnesses no matter the cost. Amen? Dahil tayo nakasama ni Jesus, tinawag at pinuspos niya tayo
upang mamuhay bilang matapang na saksi anuman ang kapalit. Amen. Bakit ko nasabi na kasama lagi natin si Jesus? Amen. Dahil tinanggap natin siya at ating Savior. Amen po. Kaya ikaw naman po, question po, saan ka tinatawag ng Diyos na maging matapang? Sino ang kailangan makarinig ng katotohanan mula sa iyo? Anong takot ang pumipigil sa iyong pananampalataya? Tapos na po tayo. Amen po, mabilis po ba? Amen. So, purihin po ang Diyos, tayo po ay manalangin. Manalangin tayo para sa katapangan, hindi para sa kayabangan, kundi para sa layunin. Manalangin tayong mapuno tayo ni Jesus upang hindi natin mapigilang magsalita tungkol sa ating nakita at narinig. Amen po. Hallelujah. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus at sa gabay ng iyong Santong Espiritu, kami po ay nagpatuloy na nagpupurit ng papasalamat at patuloy po kami give praise, Panginoon, sa salita mo na amin natin sa oras na ito, Lord. Dalangin ko po na patuloy mo kaming bigyan ng katapangan na hindi sa aming sarili lakas, kundi ito po'y nagmumula sa iyo sa tulong po ng Santong Espiritu. Puspusin mo po kami ng Espiritu Santo na bumula po sa ito, Lord. Na patuloy ka namin may parangalan ka, may taas ka, Panginoon. Sa tuwing kami magsasalita patungkol sa iyo, Lord. Nakatulad po ni Pedro at Juan, Lord, na napuspos ng Santo Espiritu na sila, Lord, ay tapang nagpahig ng iyong pangalan, Lord. Lord, give us the courage, Lord, the boldness, Lord, to speak the truth with love, Panginoon. Na Lord, ikaw ang dala-dala naming pangalan, Lord. Wala kaming iba, Lord. Wala kaming ibang tinataas sa lugar na ito, Lord. Kundi ang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Lord, tulungan mo kami mabuhay na hindi nahihiya, na kami nagsasalita na may pag-ibig, maliwanag na katotohanan, at huwag mo kaming hayaang matuksong manahimik, patuloy mo kaming paalalahanan, at pakita namin, Panginoon, ang iyong glory, Lord God, that you are in the mercy seat, Panginoon, in your throne, Lord, purihin ka, dakilain ka, Lord, that you are giving us the opportunity, Panginoon, na may pahayag ng iyong pangalan. Lord, salamat, Panginoon, sa tagumpay ng iyong gawain sa lugar na ito, Lord. Salamat sa paalala, salamat sa salita mong nagbibigay transformation, Panginoon, sa buhay ko ng bawat isa, sa lahat ng aspeto po ng buhay natin, Lord. Ikaw ang maparangalan, mataas sa pangalan ito. Pinupurit na salamatan ka namin sa iyong kakuntiyan. Sa pangalan po na iyong anak na si Jesus, aming tagapagligtas. Amen and amen. Lord,